Daan ng poong nariyan na, tuwirit ihanda sa Kanya. Pagtubos na'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, "Pagsisihan ninyo taligdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin nito, "Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, handa ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas." Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kaniyang pamigkis, ang kanya namang pagkai, balang at pulok-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaambana ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagi sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kaniyang panyapak. Hawak niya ang kaniyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong
Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Isa po sa pinakasentrong tauhan sa tuwing ikalawang linggo ng Adbyento ay si San Juan Bautista, ang ating patron, ang pinsan ni Jesus Nazareno. Bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon, may isang tinig mula sa ilang ang nag-anyaya sa mga tao. Dalawang mahahalagang bagay ang kaniyang paanyaya. Una, pagsisihan ang kasalanan. Ikalawa, ang tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Uulitin ko po, mga kapatid, napakahalaga ng paanyaya ni Juan Bautista noong kapanahunan ng pagdating ni Jesus Nazareno. At sa mga pagkakataong ito rin ang panawagan sa ating lahat. Una, pagsisihan ang kasalanan. At ikalawa, ang pagbabalik loob. Maliwanag nating narinig ang mismong sinabi ni Juan Bautista, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Ibig sabihin po nito, isa sa mabisang paraan ng ating paghahanda para sa pagdating ng Panginoon ay pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya nga matapos ang mahabang paghihintay ng tao para sa kaligtasan ng Diyos, isinugo ng Ama ang kaniyang bugtong na anak na si Jesus Nazareno upang ating maging Mesiyas at tagapagligtas. Hindi hinusgahan ng Diyos ang sanlibutan, ngunit tinubos pa tayo sa ating kasalanan. Kaya nga, ang pangalan na isisilang na sanggol sa Bethlehem ay tatawaging Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos, kapiling natin ang Diyos, at ang Emmanuel na ito ay si Jesus Nazareno, na lagi nating kasama, anumang estado ng ating buhay, anumang kalagayan ang ating pinagdaraanan. Si Jesus Nazareno, kapiling natin sa hirap at ginhawa. Si Jesus Nazareno, kapiling natin sa araw-araw ng ating buhay. Kaya ibigay nga natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Emmanuel. Si Jesus Nazareno, na ating kasakasama sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Kaya huwag tayong magdadalawang isip na magbalik loob sa Diyos. Maliwanag ang sinabi sa unang pagbasa, darating ang makapangyarihang Panginoon bilang hinirang ng Diyos Ama. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol niya ang karapatan ng mga kawawa at api sa lipunan. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita ng mata lamang o batay sa naririnig ng tenga, kung hindi hahatol siya batay sa banal na katarungan. Ayon din sa ikalawang pagbasa,
ang paanyaya sa atin dahil sa kabutihang loob ng Diyos, mamuhay tayong may pagkakaisa kay Jesus Nazareno at sama-sama daw tayo na laging magpuri at lumulwalhati sa ating Panginoon. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, magandang pagnilayan at itanong natin sa ating mga sarili, paano kaya kung sakaling dumating na si Jesus Nazareno sa lalong madaling panahon? Nakapaghanda ka na ba? Nakapagsisi ka na ba sa iyong mga kasalanan? Nagbalik loob ka na ba? Paano kung kakaunting panahon na lamang at tayo ay tatawagin na ng Diyos sa kaniyang kaharian? Paano kung hindi ka pa handa? Sayang naman ang pagkakataon kung hindi ka magsisisi at magbabalik loob. Sayang ang pagkakataong kaloob na kaligtasan ng Diyos para sa ating lahat. Sayang ang pagkakataon na manahin natin ang buhay na walang hanggan kung tayo ay hindi magsisisi at magbabalik loob sa ating Panginoon. Sabi nga ni Juan Bautista, darating ako, darating ang kasunod ko, isang makapangyarihan sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit magkalag ng tali ng kaniyang panyapak. Tayo pong lahat, hindi karapat-dapat sa presensya ng Panginoon. Subalit, laging tatandaan, kung tayo lamang ay magsisisi at magbabalik loob, tayo ay bibigyan ng Diyos ng bagong buhay at bagong puso. Kung tayo ay hindi karapat-dapat sa pamamagitan ng awa at habag ni Jesus Nazareno, tayo ay magiging karapat-dapat. Meron lang tayong dapat gawin. Nararapat tayo'y magsisi at magbalik loob sa ating Panginoon. Hindi bukas, hindi sa susunod na araw, ang paanyaya sa atin ngayon na. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.